Naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon. 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ng ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Tuesday. At ngayon ay January 20, 2026. Ayun, 2026 na po. January 20, 2026. At oras na po natin programa, Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan sa oras, ihatid namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat, ganyan po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdezia daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Claire Castro pumalag sa may conflict of interest sa kanyang vlog. Todo Balita. Impeachment kay Pangulong Marcos, bahagi ng democratic process, pahayag ng Malacanang. Todo Balita. Ex-DPWH Chief Bunuan dinikdik sa maling lokasyon ng flood control project. Todo Balita. Dating Senador Bong Revilla, inisyuhan na ng arrest warrant. Todo Balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, Indonesian plane na may 11 sakay nawawala. Todo Balita. Sa balitang lokal, Congresswoman Arenas ng Pangasinan pinangunahan ang paglulunsad ng AIPA 2026 Presidency ng Pilipinas. Todo Balita. Kalinisan at kaayusan sa Palengke Sentro ng Pagpupulong sa bayan ng Mangaldan. Todo Balita. Alex Iyala minalas sa Australian Open debut. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nilinaw ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na walang conflict of interest sa kanyang pagbablog sa YouTube at sa kanyang trabaho sa Presidential Communications Office o PCO. Inihayag ito ni Castro kasunod na siya ng pangkasong cyber libel laban sa kanya ni Batangas Representative Leandro Leviste na ibinase sa content ng kanyang YouTube blog. Sinabi ni Castro na mayroong disclaimer sa kanyang YouTube channel ng laman ng kanyang content ay sarili niyang pananaw at hindi bilang Palace Press Officer. Sa kanyang vlog, aniya nagagamit nito ang kanyang karapatan sa freedom of expression bilang Filipino at walang impluensya rito ang kanyang pagiging Palace Press Officer. Tiniyak ni Castro na hindi niya ilalagay sa kompromiso si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang Malacanang kaya mayroon siyang disclaimer sa umpisa pa lamang ng kanyang content sa YouTube channel. Nirirespeto ng Malacanang ang pagsasampa ng kasong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office, ang impeachment laban sa Pangulo ay bahagi ng democratic process sa ilalim ng konstitusyon. We respect this process and trust the Congress as co-equal branch of government will
discharge its duties and with honesty, integrity and fidelity to the rule of law. Ito ang pahayag ng Malacanang. Patuloy din anya si Pangulong Marcos sa pagtatrabaho habang gumugulong ang proseso. Habang gumugulong ang proseso, patuloy si Marcos sa pamamahala para masiguro na ang serbisyo at sa publiko ay patuloy at walang patid habang nakatutok sila sa pagpapabuti ng taumbayan ayon sa Malacanang. Sa kaugnay na balita, isang impeachment complaint ang inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag-weaponize umano sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at umano'y paggamit nito na ipinagbabawal na gamot. Ang reklamo inihain na Atty. Andre De Jesus sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil at inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Ang mga grounds sa inihang impeachment complaint ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Nagpalabas na ang Sandigan Bayan 3rd Division ng mga warrant of arrest at hold departure order laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa mga kasong malversation kaugnay sa 92.8 million pesos na di umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kinumpirma ng 3rd Division Clerk of Court ang inisyong warrant of arrest para sa kasong malversation. Isinampa ng ombudsman ang mga kaso, inaakusahan si Revilla at 6 na iba pa na nagsabuatan umano upang mapadali ang paglabas ng pondo para sa isang ghost project. Nitong Lunes, na-i-raffle ang kaso sa Sandigan Bayan kung saan napunta sa sala ni 4th Division Associate Justice Michael Musngi ang kasong graft laban kay Revilla at 6 na dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, habang sa 3rd Division naman na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda ang malversation case. Kagabi, si Revilla ay pumunta sa opisina ng National Bureau of Investigation. Tinutulungan ng ilang pulis sa negosyanteng si Charlie Atong Ang sa kanyang pagtatago ayon sa Philippine National Police nitong Lunes. Dahil dito maaring makasuhan ng kasong kriminal at administratibo ang mga opisyal na hindi muna binanggit ng PNP ang pangalan. Aniya, based on the information obtained, the police officers who might be assisting him, paglalahad ng PNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga reporters sa Camp Crame. Anya, inutusan na ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Directorate for Investigation and Detective Management para habulin ang mga opisyal ng PNP na tumutulong sa pagtatago ni Ang. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahigit 1 dekada, samantala, binueltahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa mga naninira sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed our hearings and participated in the trillion peso march, wika ni Lacson sa kanyang opening statement. Taliwas umano sa kasinungalingan at panlilinlang ng ilang kritiko, sinabi ni Lacson na maraming naging accomplishment ng Blue Ribbon Committee mula na simula ng investigasyon noong kalagitnaan ng taong 2025. Sinabi ni Lacson mula ng malantad ng Bulacan 1st District Engineering Office bilang epicenter ng pinakamalaking korupsyon scandal sa kasaysayan. Nabisto ng komite ang paglustay ni na dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza at iba pang kasapi ng tinaguriang BGC Boys ng milyong piso sa mga kasino dahil sa kanilang pagsasabuatan sa pag-ubos ng pondo mula sa national budget na nakalaan para sa flood control projects. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahigit sa 1 dekada, nadiskubre na sa Pilipinas ang natural gas sa Malampaya Field sa Palawan.
Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang video message. Sinabi ng Pangulo na ang nasabing natural gas reservoir ay tinatayang nasa 5 kilometro ang lalim at tinawag na Malampaya East 1 o MAE1 na nagtataglay ng 98 billion cubic feet ng gas. Katumbas niya ito ng halos 14 billion na kilowatt hours na kuryente sa isang taon at magpapalakas din ito sa domestic gas supply ng maraming taon. Kaya ibig sabihin, makakapag-supply ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 na paaralan sa loob ng isang taon. Humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Lunes ang dalawang testigo na nagdiin sa kontraktor na si Carly Discaya sa naging papel nito sa biniling house and lot ni dating Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati. Ayon sa mga testigong itinago sa pangalang Maria Choi, pareho mano silang staff ni dating tenant ng property na si Rico Ocampo sa Tamarind Street, South Forbes Park, Makati City. Nagrerenta umano si Ocampo sa owner na si shipping magnate Doris Magsaysay Ho. Dahil sa dami ng gamit sa bahay na kailangang hakutin, nakiusap sila ng karagdagang ilang araw para maghakot. Ipinakilala sa kanila ng broker na si TJ Conti noong Pebrero 1 si Carly Discaya bilang kontraktor umano ng nabiling property. Nasa sumunod na araw, Pebrero 2, tumagal ang pag-uusap kay Discaya dahil nakiusap silang ma-extend na ang petsa ng pagbakante sa bahay dahil marami siyang tatanggaling magamit. Inutusan ni Senate President Pro Tempore Pampilo Ping Lacson, chairman ng committee, ang dalawang testigo ni ituro kung sinong kontraktor ang kanila nakausap. Dito tumayon dalawa at itinuro si Discaya sa kanyang kinaupuan. Itinanggi naman ni Discaya na naging kontraktor siya sa bahay umano ni Romualdez dahil kahit kailan ay hindi pa siya nakakapunta sa South Forbes Park. Nagbukas ng hotline ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa mga tiktik para sa agarang pagdakip sa wanted na gaming tycoon na si Charlie Atong-Ang kaugnay ng kaso ng missing sabongeros. Sa katunayan, ayon kay CIDG spokesperson, Police Major Helen Deal Cruz, nakatanggap na sila ng 17 text messages mula sa mga tipster na nagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Ang at agad nila itong bineripika. Matatanda ang nasa 10 million pesos ang pabuya para sa sino mang makapagtuturo kay Ang. Samantala, bigo pa rin ang CIDG na matunton si Ang sa farm nito sa Rosario, Batangas na pinasok kahapon ng umaga. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Nagdeklara ng state of emergency ang pamahalaan ng Chile matapos masawi ang hindi bababa sa 19 na katao dulot ng wildfire sa katimugang bahagi ng bansa. Ayon sa mga otoridad, nag-iwan ng abo at wasak ng mga tahanan ang mga sunog habang patuloy itong kumakalat sa iba't ibang komunidad. Mahigit 50,000 katao na pilitan lumikas mula sa kanilang mga bahay dahil sa 2 araw ng sunog sa mga rehiyon ng Nuble at Biobío. Humigit kumulang 500 kilometro sa timog ng Kabiserang Santiago. Lalong pinalala ang sitwasyon ng malalakas na hangin at matinding init ng panahon na naging dahilan upang mabilis na kumalat ang apoy at mahirapan ang mga bombero sa pag-apula nito. Matagal ng problema sa Chile ang malakas na wildfire lalo na tuwing tag-init dahil sa kombinasyon ng tagtuyot, climate change at malalawak na taniman ng pine at eucalyptus na madaling magliyab. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Pinangunahan ni Pangasinan 3rd District Representative Maria Rachel Arenas ang formal na paglulunsad ng Philippine Presidency sa ika-47 ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA para sa 2026. Ito ay ginanap kahapon sa Kamara de Representantes. Si Congresswoman Arenas, chairperson ng AIPA Presidency 2026 Preparatory Committee, ang nanguna sa pag-oorganisa ng aktibidad na nagmarka sa pag-upo ng Pilipinas bilang AIPA o ASEAN Interparliamentary Assembly President. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Arenas ang mahalagang papel ng mga lehislatura sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Southeast Asia.
Ibinahagi rin niya na lalong naging makahulugan ang okasyon dahil sa ang kanyang ina, si dating Deputy Speaker Rosemary Arenas, ay isang AIPA Service Awardee. Patunay ng tuloy-tuloy na paglilingkod ng kanilang pamilya sa kooperasyong pangrehiyon. Binigyan din ni Arenas ang mahalagang papel ng mga legislatura sa pagpapatibay ng kooperasyong pangrehiyon sa Southeast Asia. Ayon sa kongresista, ang AIPA ay nagsisilbing matibay na haligi sa pagsasali ng mga pangako ng ASEAN tungo sa mga batas, patakaran at programang direktang nararamdaman ng mga mamamayan. Samantala, nanawagan si House Speaker Faustino Bojedi III sa mga mambabatas sa rehiyon na lumikha ng mga batas at prosesong may malinaw at positibong epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Inaasahang magtatapos ang Philippine Presidency ng AIPA sa ika-47 AIPA General Assembly na idarao sa Metro Manila sa buwan ng Oktubre taong 2026. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa kalinisan sa mga daan public market, ipinatawag ni Mayor Bona Fedibera ang mga market vendors sa kahapon upang talakayin ang kanilang mga hinaing kaugnay sa pagpapanatili na maayos at malinis na pamilihan. Dumalo sa nasabing pagpupulong sina Municipal Administrator Attorney Teodora Cerdan at ang Chief Administrative Officer Designate Helen Abalos Aquino at ang Market Supervisor. Isa sa mga pangunahing isyong tinalakay ay ang presensya ng mga illegal vendors sa labas ng pamilihan na umano isa sa mga pangunahing pagbagsak ng bentahan ng mga otorisadong vendor na nagbabayad ng permit maliban sa abalang hatid sa mga mamimili. Bilang tugon, maglalabas ng direktiba si Mayor Bona ugnay sa pagpapaigting ng pagmamonitor sa mga ambulant at illegal vendors sa tulong ng itatalagang Anti-Hawking Task Force na tututok sa pagpapatupad ng mga panuntunan laban sa pagmimili at pagbebenta sa hindi otorisadong lugar. Ang city government ng San Carlos kasama ang taong bayan ay nagluluksa sa pagpanaw ni dating San Carlos City Mayor Douglas Soriano. Sa mensahe na inilabas nila sa kanilang Facebook page, nakasaad dito ang mensahe ng city government. We extend our deepest condolences to the bereaved family and offer prayers of strength, comfort, love, and peace for their loved ones. We honor and thank him for his years of dedicated service, leadership, and commitment to the city of San Carlos. His legacy as a public servant will always be remembered. May he rest in eternal peace. Si dating Mayor Douglas Soriano ay pumanaw noong January 16 ngayong taon. Upang mas maging malinaw ang pagkakakilanlan ng iba't ibang uri ng mangrove trees na matatagpuan sa Mangrove Eco Park sa Barangay Buod sa siyudad ng Alaminos, nagsagawa ang City Environment and Natural Resources Office sa tulong ng mga mangrove rangers at mangrove caretakers ng identification at labeling kung saan nakasaad ang scientific names at local names ng mga mangrove trees na matatagpuan sa Eco Park. Malaking tulong ito sa mga bumibisita upang mapalawak ang kanilang kalaman at bahagi ito ng regular na gawain para may saayos ang pamamahala sa loob ng parke. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng replanting ng mangrove ang Buod Eco Park dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Emong. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sa tennis, bigo si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa kanyang Australian Open debut matapos yumukod sa veteranang si American Alicia Parks sa women's singles kahapon sa Melbourne, Australia. Bagamat nakuha ng WTA World number 49 na si Ayala ang first set, ay isinuko naman niya ang second at third sets na si Parks sa number 99 na si Parks para mapatalsik sa unang Grand Slam tournament ng 2026. Bago labanan ng 25 years old na si Parks,
tumalo sa mga top 10 players sa 2022 at 2023 seasons ay dinaig muna ng 20 years old na si Iyala si Paris 2024 Olympic silver medalist Donna Vekic sa exhibition sa Kuyong Classic para sikwatin ang Yvonne Gulagong Cowley Trophy. Nabaon si Iyala sa 0-3 sa second set, ngunit nakatabla sa 3-3 bago agawin ni Parks ang sumunod na tatlong laro, tampok ang back-to-back aces patungo sa 6-3 na panalo. Sumanyo ka buwan natin newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Richard Ulanday at si Randy Castelo. Oras ganap na alas 5:24. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, bilis po na orasan natin. Ganap na po alas 5:26 at welcome sa ikalawang bahagi na ating programang Todo Balita at Komentaryo. Siyempre po, nandito pa rin kami. Ako po si Susan Valdez daw. At ako naman po si Liway Manantan Iparagire. So Tuesday na ngayon at 26 na, ilang araw na lang. Celebrate na naman natin ang buwan ng pag-ibig. Oo, buwan ng mga puso. Ang bilis. Ganun lang. Parang ang bilis lumipas ng araw at saka mabilis dumating sa January 30. Sa mga bata, excited sila at nagiging adult na sila. Sa mga adult, aburido larat, ang bilis. So sabi natin, sabi ko kanina mabilis marating yung January 30. Advance happy birthday kay Kuya Alex Duque. Ayan, at sa January 30. January 30. Pero siyempre, January 22, birthday ni Zanya. At meron pa magbe-birthday dyan na kaibigan natin, si Rose Marique. Yan, happy birthday, Madam Rose. At saka, maraming 21 pala yung din, yung aking brother. At saka birthday rin ng aking isang brother nung 18. Yun. Puro January. Pero ngayong buwan ng January kahapon, pinag-usapan namin ang mga iba't ibang festival so far dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa bayan ng Bulinaw, maaga yung launching nila nung kanilang Fisher Festival. Ito po yung pinudungo, yung Fisher Folks Festival. April po ginaganap ito, pero kahapon, araw ng Lunes, ginanap yung official launching ng activities kaugnay sa Mangunguna Festival 2026. Pinangunahan yan ng chairman ng nasabing festival, si dating Vice Mayor Richard Celeste.
ginanap pagkatapos ng flag raising ceremony. So, ang kanilang Pidudungo Festival, Pidudungo yung ano nila yon, yung kainan sa kalsada. Mangunguna Festival o Fisher Folks Festival, mag-uumpisa actually ng April 11 hanggang 26. Pero as early as now, inilunsad na nila para malaman at makita ng mga tao kung ano-ano yung mga activities sa kanilang Mangunguna Festival o kaya Fisher Folks Festival, mapaghandaan nila. Dahil alam po natin pag dyan sa Bulinaw, talagang very supportive ang kanilang mga kababayan at yung kanilang simpleng Pidudungo Festival, eto yung kainan sa kalsada, nag-umpisa sa... Ang tagal na nating Oo. Tagal na natin hindi nakatikim ng o hindi naka-experience ng kanilang Pidudungo. Parang kailangan natin makidungo na. April 18. April 18. Anong araw yung birthday ni Mayor? Matagal pa yun. Parang yun. 21 yata. May tami akan tilad saya. By hook or by crook. Di ba, nag-umpisa sila sa ilang table lang. Ngayon sa harapan ng munisipyo, humaba at dumami ang pagkain. At yan na yung inaantabayanan din ng mga taga bayan ng Bulinaw, yung Pidudungo Communal Feast, Unity Feast. Ayan, April 18. So, ilagay nyo na rin sa kalendaryo nyo yan. April 11 hanggang 26, Mangunguna Festival. Tanggad na ng nila yung design ng kanilang 2 pahinang artwork material. Artist si former Vice Mayor Richard, siya yung chairman ngayon. At I think consultant din siya sa tourism. At nitong mga nakaraan habang siya ay Vice Mayor at Mayor si Mayor Al, ang daming mga awards patungkol sa tourism ang nakuha po ng bayan ng Bulinaw. Meron silang champion na nationwide ang scope. So, ang kanilang theme, Empowering the Future Generations through Ecological Stewardship and Sustainable Development Goals. Naalala ko yung kwento niyong yung isang part ng mangrove area ay nablot ng bagyo. Yung mga mangrove at sila? Natuyot. Kahit na nakabaon sa Tsaka sa lupa, sa ilalim ng tubig. Nasa gitna sila. Actually, yun yung part na unang pipigil ng tubig. So pagdating niya sa Pampang, mahina na yung alon. Ang hinala nila doon parang ipo-ipo ang dumali doon kasi sa gitna siya yung sa gitna yung hindi parang kung yung protected yung mga nasa gilid. Yung sa gitna ang nadali. Kung aliling to dyan PNP, yun yung first responder. Nilampasan. First responder, hinataw. Lumilipad pala siya yung Okay, tinitingnan kasi natin itong yung si sa San Jacinto, meron silang handa na ba yung mga tickets nyo? Itong yung pagpapakita nila ng suporta kay Cheska Samantha Garcia sa yung Miss Universe Philippines Pangasinan, yun yung matagal ko na tinatanong kung sino ang nun, kung kanino. Sino organizer nun. Kasi, siya Pangasinan lang maraming Miss Universe Pangasinan, Miss Universe Philippines Pangasinan, o siguro yun naman nanalo, sila yung makikilawak dun sa pangalan nito sa Miss Universe mismo. Miss Universe Philippines. So reservation na nanawagan ng ang San Jacinto dun sa kanilang pambato. Ang coronation night ay sa San Fabian. The Venecia Civic Center, San Fabian, Pangasinan sa January 24. 24 na naman, talaga marami event. Sa Sabado rin. 24 na yan. Ayan. Parang fiesta rin ng San Fabian March. Siguro. Ang daming naka-schedule ng March. Plus syempre yung sa Mangaldan, yung Tapa Festival at fiesta po nila. Yan, naglabas na nga sila ng kanilang anong tawag nito? Mga activities na rin para dito sa kanilang Pindang Festival. Pero pag ganyan kasi naman parang pinaka-highlights palagi yung mga sa street party. Yung kainan. Yung kainan talaga.
Nakasabay yung street party nila, kanya-kanyang dala ng baon. O kaya, meron din silang binibentang di ba? Grill. O kanya-kanya na silang dala. Meron din grills din. Yung Talaga ihaw-ihaw. Yan yung yan na talaga yung pambato ng ang ihaw-ihaw. Kasi kahit sa mga barangay, nung itong nakalipas na gabi, Sunday ba? Lunes lang ngayon, di ba? Martes. Martes. Parang Sunday, dito sa Tambak Mulag, meron din silang fiesta naman nila din. Meron na rin silang ihaw-ihaw. Alam nyo kagandahan nun, nagkakaroon ng salo-salo. At nagsasama-sama yung mga, kung hindi man magkakabarangay, kasi hindi naman lahat nakakadalo kahit barangay, yung sitio. So nagkakaroon sila ng bonding, nagkakaroon sila ng salo-salo, at syempre pag ganyan, na potluck siguro. Kanya-kanyang dala. Although pag ganyan, ino-open naman sa mga gustong tumikim o kaya kumain. Lalo na yung makakilala nila. So, samantala, ito naman mula sa DTI Pangasinan, tinatawagan nila lahat ng Pangasinan Bamboo Stakeholders. Gumagawa ang DTI Pangasinan ng tinatawag na Pangasinan Bamboo Stakeholders database. Din-develop nila yan at nag-gather sila at ino-organize mga informations sa mga individual, mga micro, small, and medium enterprises. Ganoon na rin mga local government units, mga non-government associations at yung kanilang mga private sector partners na nasa bamboo industry dito sa buong lalawigan ng Pangasinan. So hinihikayat nila na magparehistro ang mga ito para mapalakas yung coordination, planning at saka implementation ng mga bamboo-related programs at mga initiatives dito sa lalawigan ng Pangasinan. So kung lahat, sinisiguro naman ng DTI Pangasinan na lahat ng information na makukuha will be treated with utmost confidentiality at gagamitin lang solely para sa industry development purposes. So buksan nyo po yung kanilang Facebook page, DTI Pangasinan. May QR code doon. I-scan nyo lang para naman sa nasabing registration. Lahat ng yan, anuman po yung negosyo nyo na patungkol sa kawayan o kaya bamboo. Ayan, good morning kay Madam Natalie Dalatan. Good morning, ma'am. Sabi ko nga sa kanya, ma'am, sa susunod kapag merong mga livelihood project sila, program sila, pwede mas sumama sa training. Yun. Correct. Gustong-gusto ko rin yung ganyan. Sabi niya, sure kang tumot. Pero kailangan siyempre i-remind. Oo. Kasi siyempre at hindi saka naman. siyempre, meron na tayong 2026 na, buwan ng January, meron na tayong notebook para sa dedicated para sa mga events at mga activities na Kasi kung minsan, kung kasama dun sa ginagamit natin pag coverage, wala na, natabunan Nasa na kawan. siya. Tapos pag magpapalit ka, awanan. Wala na. Oo. Ayun. Kaya, sabi, sure kang tumot. Kailan dapat may follow-up ako. Kailan? Oo, kasi marami silang mga seminars, trainings all over Pangasinan, plus syempre si Ma'am Natalie Dalaten. Hindi lang po siya Provincial Director ng DTI dito. Siya rin po ay Assistant Regional Director. Ang Karet, siya pa rin ang siya pa rin ang Provincial Director. Ayan. Pero mga kaibigan, kung kahapon, yung inanonsyo ko ay yung inanonsyo ni Congressman Art yung artificial leg and spinal braces program niya para sa mga kwalipikadong beneficiaries na hindi maka-afford na medical support devices. Ayun nga, meron ngang libreng artificial leg below the knee and above the knee, at saka spinal braces, Milwaukee brace chair, back brace. Pumunta lang kayo doon sa kanilang opisina. Pero at may karagdagan pa rin na panawagan ni Congressman Art Celeste bilang paglilingkod sa distrito. Magsasagawa din ang kanyang opisina ng libreng eye check-up sa Pebrero 7 sa Congressional District. Ito ay bukas sa publiko at may 400 slots lamang at ipatutupad ang first come, first serve basis. So, ang kanilang ka-tie-up dito nakalagay, San Carlos Eye Center, free eye check-up. Yan. For patients registration, kailangan
magpa-register muna kayo para sa sinasabi nga nilang first come first serve, hindi yung first come first serve na pipila. Kasi Saka baka hindi mamaya siya- alas 5 malara nakapila. Oo. Kailangan po magpatala kasi nga limited lang yung slots. May 400 slots na nakahanda. Open, sinabi niya open, pero hindi naman sinabi dito na hindi niya sinabi na, pero siguro pang first district, priority. Priority. At ito kaugnay pa rin sa ganyang proyekto. Sa 3rd District naman, inanunsyo ni Congresswoman Rachel Arenas, sabi niya dito, this coming Feb ibig, dapat hindi ka bulag. Minahal mo lang. Ayan yung mga mga hugot. Pero meron din silang proyekto para sa mata. Gaganapin naman sa buwan din ng February sa 3rd District. Karagdagang anunsyo sa mga susunod siguro ilalabas na nila. Ka-tie up naman ng opisina ni Congresswoman Arenas ay ang Third World Eye Care Society Canada. O, yan yung mga taga 3rd District. Antabayanan nyo po yan. Alam naman nyo siguro yung kanyang Facebook page. Ayan, Alagang Arenas. So, meron sa 1st District, meron sa 3rd District sa buwan ng pag-ibig. Pero pag sinabi pong magparehistro, paglaanan nyo po ng panahon yung pagpapatala dahil napaka-importante po niyan. Plus, sigurado kayong mache-check up na kung kasama kayo doon sa 400, hindi yung magbabakasakali na kayo ay mabigyan ng pagkakataon. Maungla may sigurado. Alam niyo po, yung kung minsan sa pag-aantala na magpa-check up ng mata, mamaya yung lumalabo yung mata niya, katarata na pala. Mamaya sasabihin nila, anak ko, mature na to o kaya lumagpas na sa maturity. Mahirap nang tanggalin. Kaya lang yung katarata rin kasi kahit na pag tumutubo pa lang, Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. So, kailangan pahinugin mo pa siya ng konti. Pag sinabi ng hinog, ayan, pwede na. Huwag niyong i-overripe. Speaking of pag-ibig, ayan, ikakasal na. Wow! Sino? Si Deb. Oh, malapit na. Oo, and Roselle sa 26. Kaya lang, sabi niya rito, coffee and refreshment 4 p.m. Wedding ceremony 5:30 p.m. Sunset wedding. Parang simple lang, no? Coffee and refreshments lang. Ay, meron pa ng repression. Reception. Bala ko malaman, bala ko mang kapilabat. Ano lang yun? Habang nag-aantay. Ay, simple lang ba may kasaldakan ko. Kala ko magkapilabat. Ayan, kilaba manayaman. Aban manaalagar, magkapingi. Tapos, wala reception lang naman kay mapaga ni Arawipi. Arawipi Punsyan. Diyan, Tawi, Huatana, Bangkok. Salud de Amor. Ayan, tinitignan ko kasi yung schedule. Pwede naman kaya lang, please RSVP by Feb 1, 2026. Ano yun, Feb 26? Malapit-lapit dun sa event natin. So, if you wish to bring an additional guest, please inform us in advance. Yun. Yeah. Kala ko kapilang. Meron palang handaan din. Hindi ko na binasa, doon lang ako sa umpisa. Ay, simple lang yung kasal nila. Parang kapilang. Pero ito merienda. Take note lang po kung kayo po ay inimbita at nakalagay doon RSVP, tapos nakalagay kung para sa ilan lang, good for one o good for 1 plus 1. Sundin nyo po yun kasi yun po yung inihanda nilang bilang ng plato. Kumbaga, RSVP, mag-confirm po kayo. Para yun nga, alam nila yung bilang ng dadalo. At pag nag-confirm kayo, dumalo kayo. Di ba? Para naman, yun yung significance nung RSVP. At saka pag sinabing for 2 o for 1, huwag nyong dadalhin yung buong pamilya. Natatawag yung mamero. Kasi consider po natin yung yung preparasyon nung nag-imbita. Ayan mga kaibigan, ang bilis po ng oras talaga natin. Ganap na po ng alas 5:42. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yaraw. sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, meron pa tayong 14 na minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. So kahapon po, regular session na after medyo mahaba-habang bakasyon. Before Christmas. Oo, 1, 2, 3, 4, parang isang buwan din. Oo. Ang kapal ng kanilang ng kanilang agenda. Siyempre naipon po yung mga Parang isang ordinances mula sa mga bayan at saka lungsod. Parang isang manipis na libro. Pero yun, panikaramihan naman kasi sa mga munisipyo, pagpasa ng budget, pag-approve ng kanilang marami budget. doon budget at iba pa. Oo. Pero kahapon nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview si Vice Governor Mark T. Guzman Lagmino. Tingnan natin kung may ready ni Ka Richard yung voice clip. Pero isa sa mga pinag-usapan doon yung isinasagawang redevelopment diyan sa development diyan sa Capitol Complex. At yun nga nagbigay ng parang nakuha natin yung timeline ng ilan sa mga sabay-sabay. Kaya pala ang lawak, sabay-sabay yung yung ginawa nilang construction. Nagkasabay sabay yung one after the other, isang araw. Minuto lang yung pagitan. Yung groundbreaking para sa Pangasinan Convention Center, yun po yung mapapansin nyo, may construction dun sa bandang likuran ng Urduha House at saka yung multi-story building doon naman sa bahagi ng Training and Development Area, Center area. So, doon naman yung isa. So, yun yung Capitol Plaza Tower, yun Capitol Plaza Tower. At syempre yung Capitol Park, Beach Park, at yung kalsada. Pero yung reflecting pool, sabi ni Vice Governor, baka itong first quarter o latter part ng
ng February, matatapos na siya. Ayun. Nakikita na yung buo. Kasi nakikita na siya ngayon, kaya lang, hindi pa siya yung talaga kumbaga, lang yun, patikim. Panay testing pa lang siya. So bago magsimula ang Pistay Diet, makikita na natin ang ganda ng reflecting pool. Yun namang Capitol Plaza Tower naman, bago daw late 2027 na yon. Long term. Medyo mas mahaba. Or early 2028. So yung ito mga modernization naman lahat na ito ay modernization ng mga roads kasi tinaas po nila lahat ng kalsada kasi nga konting ulan lang ngayon sa Kapitolyo bumabaha na. Kaya isa dyan yung inayos po yung drainage system, malalim po siya. At yung explanation nga nung mga nakaraan, ilang beses na yan, lagi namang ine-explain ni Governor Ramon Gico III, yung tubig mula sa drainage dito sa Capitol Complex, hindi siya direktang magde-drain dun sa dagat. Kundi ito ay pupunta dun sa may Maramba Boulevard, may creek doon. Mahabang creek yon pero ang end pa rin nun, bahagi ng Lingayen Gulf. Sabi niya, kasi ang ilog, matakpan na. May natural na yan pangalan nito. Malilinisan kahit papaano yung tubig na mapupunta sa dagat. Pero yung kasi doon, ang cost talaga na nakita nila kung bakit po nababaha dyan sa Kapitolyo, yung marami po mga daluyan ng tubig dyan na natakpan na. Nasarahan na, napatayuan na ng mga buildings. Kaya wala silang choice talaga kundi gumawa ng master plan para masolusyonan ang pagbaha diyan sa Kapitolyo. Kasi imagine mo Kapitolyo ang ganda-ganda tapos pagkaano naman baha na. Na-experience ko yun yung one time na merong induction diyan sa may Season Auditorium. Sandali lang yung ulan. Pagkatapos hindi ka na makalabas. So di ba ang gaganda nila naka-gown sila lahat. Manyakirad yan. Tubig. Pinakamatinding bahana na nakita ko yung mga more than 5 years ago na rin yun tubig, baha mula sa Capitol, Alvear Street hanggang sa loob ng Narciso Ramos Sports and Civic Center, taas ng tubig. So ganun din po yung kondisyon diyan sa Lingayen. Pero syempre, importante na maitaas yung kalsada, magkaroon ng maayos na drainage system diyan sa Capitol Complex mismo para hindi po maapektuhan yung serbisyo. Ayan, at yung bagong building din, at magkakaroon din ng bagong building ang Pangasinan Polytechnic College. So ganun ka massive po yung redevelopment diyan sa kumbaga sa parang magugulat ka na lang isang araw, poops, iba na yung itsura ng Kapitolyo. So ngayon ang panawagan, parang yung convenience nga naman sa ngayon sa kasalukuyan ay medyo mahirapan, pati mga parking hirap, lahat ng mga pumupunta doon. Pero may assurance si Vice Governor, ready na ba? Ayun, sige, pakinggan na lang muna natin mismo kay Vice Governor Mark Lambino itong tungkol nga po dito sa redevelopment ng Capitol Complex. Kanan na po ng daanan ng Kapitolyo, dalawang gilid at saka beachfront ongoing on development. So, there are different timelines sa completion po ng mga projects ng Capitol Complex. Of course, yung Capitol Plaza, yung towers, that has about 1,000 days na completion po yan. Yung phase 1 yan. So, before maybe around sometime latter part of 2027, early 2028, expected naman complete po yung phase 1 ng Capitol Towers, sa Capitol Plaza. Yun po namang ginagawa sa reflecting pool and the fountain. I believe there's a proposed testing of the fountain itong first quarter, maybe latter part of February for the testing. So, di ba, umaandar na yun sa may reflecting pool. So, ganun din naman po ang gagawin nila dito sa fountain mismo. Yung mismong nasa right in front of the back of the Capitol. So, first quarter. I guess abot po siya before the start of the Pistay Diet Festival. Now, yung mga kalsada, kita nyo naman, sino pong nag-U-turn kasi hindi na makaliwa. Well, kaliwat kanan po ng Kapitolyo, ongoing na po yung actually, it's more of acclimating the Provincial Capitol Complex sa climate change. So, itinataas po natin yung mga kalsada,
nilalagyan ng mas moderno at maayos at tamang alignment na drainage systems. So, mahaba po timeline yan kasi ang project po na yan ay didiretso pa po hanggang Maramba Boulevard. Yung development yan. So, but I think hopefully in 2 years time, makompleto po yan. Kasi in phases naman po nila ginagawa. There's also the convention center na kita nyo naman may nakatambak po na mga nahukay tsaka buhangin na po dyan sa eastern side of the beachfront, right behind Orduha House. May plans na rin po doon sa, I believe the governor is going to launch the official campus or design of the provincial capital complex. Nakita ko na po yung final version. He will launch it officially very soon. But that involves nga po the Capitol Plaza, the Convention Center, the hotel. Incorporated po dyan yung maging bagong building ng Pangasinan Polytechnic College dyan sa may area ng Capitol Resort, among others. So itong quarter po na ito, expect po natin maalikabok po ang Kapitolyo sa dami po ng ginagawa. But rest assured, all of these projects are within the confines of the law. May mga kumpletong permits po. Yung mga nagtatanong, sigurado may mga issues na naman po dyan tungkol sa tree cutting. But nonetheless, that these are all being addressed by our governor. Of course, there has to be some sacrifices for improvements and developments sa kahit anong lugar. But we are also ensuring naman na kapag may mga natatamaan, let's say, ng mga puno, pinapalitan din naman po natin to sa mga nararapat na lugar. Outside of the Capitol complex, may mga iba pa pong development areas na pinag-aaralan. Actually, hindi lang po pinag-aaralan na naiplano na po. They're just finalizing it, like in Estanza. Meron na po yung mga plano po dyan. And of course, the other main projects, especially pagdating po sa healthcare tsaka sa education. Outside of Lingayen naman po yung mga yan. Yung Veterans Park, kasama po yan doon sa Capitol Complex. Kung saan nakalagay po yung marker ng Lingayen Golf Landing, it will be on the western side of it. Doon po itatayo yung bagong veterans. Actually, it's not just going to be a park. It's going to be like a museum po ng Lingayen Golf. Parang Lingayen Golf Landing Museum. So, isang structure po yan. It's going to be beside the tourism rest area na itinarayo po ng DO, Department of Tourism. Yung up to Maramba Boulevard na sinabi niyo, Vice, may road elevation din yun? Kasama po yun sa mga plano, road elevations. Pero may drainage yung pinaka-importante actually is the drainage system. Even dito sa Kapitolyo? Yeah, kita nyo naman po yung bagong ginagawa na drainage. Talagang 2 metro yata yung lalim ng mga yan. And of course, dapat may kaukulang channel yan na maglalabas sa mga creeks natin, especially dyan sa may Maramba, doon sa may Tulay, yung Centennial na bridge po dyan. So mahaba po marami po yung plano po dyan at face by face naman po to make sure na may accessibility pa rin po ang Kapitolyo. Okay, so bahagi po lamang yon ng ating pakikpanayam kay Vice Governor Mark Lambino. Medyo marami-rami po yon dahil nga sa matagal din yung kanilang bakasyon. So pagpunta natin yan ng Kapitolyo, o gano'n na yon. Sabay-sabay na yung sabay-sabay yung lahat ng ginagawa nila. Pero yung Twin Tower, yung yung parang Twin Tower yun yung Capitol Plaza Tower, parang doon yata lahat na idadalhin yung mga lahat government, ng mga yung provincial government offices. Parang doon na lahat para kumbaga sa centralize. Pero excited din tayo makita niya kasi pati yung transportation niyan mamaya, ito yung parang magiging magmumukha doon na para ka na ring nasa Singapore. So yung mga hindi nakakapunta pa ng Singapore, makikita na natin. Yan. Replica. Pero ano yan? Ang imagination ko din dyan, parang yung sa dati, yung the old CCP complex, nung hindi nadagdagan yung yung area, yung reclamation. The old CCP complex, may shuttle service na yon. Doon sa may kanto ng Vito Cruz, from Vito Cruz paikot sa loob ng CCP complex, may isang klase ng shuttle service, yung Ford Fiera noon. Doon sasakay ka, iikutan niya lahat ng ng government, ng mga building. Pero ngayon kasi punong-puno na so kailangan mo talaga mag-taxi. So parang yun ang na-imagine ko, magkakaroon ng shuttle service within Capitol Complex dahil maluwang po yan.
Pero tingnan natin, antabayanan po natin kung ano pa yung itsura niya. Oo, kung ano pa yung ibang gagawin ng probinsya bukod dan sa physical structures. Oo. So yung mga at na-reclaim din yata nila kasi meron yung mga nagpatayo doon na kumbaga sa parang squatter. Meron na mga buildings doon. Meron nga yung isa doon sa bandang katabi ng Provincial Library. Yung area na yun, merong mini resort doon eh. Dati, bago yung parang nadatnan na rin ni Governor Gico eh. Tapos may area doon na may motel. Pero mukhang yun na wala na sila. Wala sa probinsya na yan. Wala kang kamali-mali dyan sa Capitol Compound. Merong hotel. Merong motel. Oh, may kalsada doon na makitid, papasok doon. Pero wala na po yun. Wala na. Hotel meron. It's an old Capitol Resort Hotel. Sasabihin, ang liliit naman ng kwarto. Kasi luma po yun eh. It's an old design na tatandaan ko yung 2012 dumating yung mga 20 plus na kandidata ni Miss Earth that time. Yung iba doon nagko-complain sila kasi tatangkad nila, 'di ba? Haba ng legs. Ay yung CR, pang Pilipino na dumbuda. Parang pang sa atin lang yung mga 'yon. Ayan, speaking of mga baha-baha, naalala ko tuloy yung dito sa May Bunuan, yung kaibigan natin si Cheryl. Sabi niya dati rin hindi sila nababaha. Pagka ngayon konting ulan lang, nababaha na talaga sila kasi wala na talagang labasan ng tubig. So yun nga yung ito yung mga development na taas ng taas pero hindi naman inaayos yung drainage system. Kaya dyan sa Bunuan, kapag unuran na daysat, kapag kadating naman ng peak hour, traffic. Kaya parang gusto mong kung pwede iwasan yung area na yan. Kaya lang, syempre, ayan yung puntahan ng sa Tundaligan, hindi mo siya pwede iwasan. Wala kang ibang madadaanan. Correct. Ayan, happy birthday kay Menchi Perez, pinsan ni Kaaron Aurea de Guzman at sa kanyang Auntie Rose ng Salapingaw East. Good morning then. How are you? Kaaron Tony Ramos. Kumusta ka na? Good morning. Kumusta po Dagupan? Kanto. Gaheto Imasa Landingan. Hindi na yung bumalik. Sabi, uuwi lang sandali. Nagtayo lang siya ng empire niya dito sa sa Pangasinan. Tapos iniwanan niya yung kanya empire. Iniwanan na niya. Kailan ka magbabakasyon ka, Aaron Tony? Nasa UK siya. Gaheta Imasa Landingan Benjamin, kay Glory Sanchez Maramba, kay Achikora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Siyempre, Facebook Live, nanonood si Kaaron Gracielda Matro at kay Nanay Dading, magandang umaga po sa inyo. Ito ating computer dito parang parang yung parang ang layo-layo mo, hindi mo makuha yung signal, hindi ko mahanap yung Facebook Live natin. Dito. DWIC. Pero nandito ka lang sa loob. Pakabat! Yan. Yung mga hindi pa wala, nabutan na kayo ng pagtaas ng gasolina. Kasi ang dagdag presyo, alas 6 na eh. Tsaka, mahaba na yung pila doon. At saka kapag alas 5, maski na alas 5, hindi na rin sila nagbebenta. Karganda lekin. Kunwari, abangon. Okay. ang nilalukas. Siya pa lukas na alas 6. So, ang gasolina, may dagdag na 1 peso kada litro. Diesel, 2 pesos, taas-taas. At ang kerosene, 150. Yun. Taas. Okay, pero kagabi din, sabihin nila, ay, naubusan na stock. Ganun talaga yon. Pero kapag tawag saman, unluksab, ma-plus. Ay, pero pagtaas, mabayag. Wala na po tayong sapat na oras, mga kaibigan. Madam Rose, good morning. Yan. At saka si Mamata and Tropa. At DC Bian, how are you? At kay DC Mary. Mejia, good morning. Kay Sanang, sabi niya, porque hindi na nagte-text, hindi na kayo bumabati. Kay Dr. Galvan, good morning. At good morning, Doc. Kay Kuya Benjitan, good morning din. At kay Kagawad Santa Maria dyan sa barangay ko, Mayombo. At mga lahat ng officials. At kay Dr. Mila, at saka kay Dr. Amor. Ayan, ng De Vera Carino Optical. Wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo susunod agad, early in the morning. Makakasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama. Sa technical side, si Richard Ulanday. Kasama niya si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadao. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita.